Matandang Mamumugot Canole Horror Story 1960. Sa lugar ng Santa Monica ay nagkalat ang mga kabinataan na nahihilig sa pag-iinom. Katunayan, si Narte ay palaging sinasaway ang mga kabinataan na ayaw tumigil sa pag-iinuman sa tapat ng kanyang bakuran. Sa bakuran kasi ni Narte ay merong magandang tambayan tapos napakalilim pa nang dahil sa mga nakatanim na punong mangga. Dahil sa merong bunga ang kanyang punong mangga, ginagawa rin itong inuman ng grupo ng mga kabataan. Inaabot sila roon nang hanggang 2:00 ng madaling araw, kung minsan hanggang sa pagsikat ng araw. Magandang umaga sa inyo. Baka naman pwede na kayong magsiksi-uwi. Alam niyo bang magdamag akong hindi nakatulog nang dahil sa ingay niyo? Pwede ba? Edong, pangunahan mo na ang pag-uwi. Parang awa niyo na. Sige na. Narte, masyado naman yatang kaartehan niyang sinasabi mo. Bagay na bagay sa pangalan mo. Narte, arte. Ano bang pakialam mo, ha? Hindi naman namin kayo inaano. Nagiinom lang naman kami rito. Di naman kami nang hihingi sa inyo ng pang-inom. O tamang, yung bunga ng mangga mo, kinukuha namin. Pero konti lang yun. Sa tagal naming nag-iinom dito, 3 pirasong bunga lang ang kinuha namin. Nahihiya pa kami sa lagay na yon. Edong, kung meron kayong hiya, pwede ba? Tama na yan. Umaga na oh. Tara na nga mga kasama. Baka hindi ako makapagpigil dito eh. Si Edong at ang kanyang mga kaibigan ang isa sa pinaka makulit sa kanilang lugar. Katunayan, maging ang mga nanunungkulan sa kanila ay walang magawa. Dahil kapag binangga mo ang lahing yon, tiyak na babalikan kanila. Meron kasi silang tinatawag na impluwensya pagdating sa itaas. Isang araw, nariyan na naman sila Edong. Yung kasama niyang malaking mama na may matabang tiyan ay may bitbit na malaking isda. Edong! Ano? Tuloy na ba set? Oo naman. Ha! Ayos yan, Wilfred. Saan mo ba nadali ang malaking isdang yan? Dyan lang sa sapa. Meron kasing naghahagis doon ng bingwit. Nakita ko. Ayun. Sa takot sa akin ng tao, ibinigay sa akin yung huli niyang isda. Habang sinasabi yun ni Wilfred, si Narte ay kanina pa nakatingin. Lumapit sa kanila si Narte at sinabing, "Andito na naman kayo? Talagang wala kayong kasawa-sawa ano? Bakit naman kami magsasawa, Narte? Yan naman ang hirap sa iyo eh. Kung umasta ka parang napakatanda mo sa amin. Hindi ba't 1 taon lang naman ang agwat mo sa amin? Bakit hindi mo kami kaibiganin? O ano? Kung kayo lang din naman ang magiging kaibigan ko, hindi na. Mas okay na akong nag-iisa. Kaya lang ang problema, ginugulo niyo ako rito eh. Alam niyo wala akong pakialam sa inuman niyo eh. Pero wag naman dito. Mahiya naman kayo ng konti. Pwede ba? Edong, kinokontra tayo ni Narte. Hayaan mo yan. Ganyan talaga pag hindi pa nakakatikim. Gusto mong tumikim, ha? Sige. Pagbibigyan ko kayo. Pero ngayon na lang. Kapag bumalik pa kayo rito sa susunod na gabi, mag-aaway na tayo, Edong, Wilfred. Pinagbigyan sila ni Narte ng araw na yon. Kinabukasan, sinira na ni Narte
yung upuan ng mga kabinataan. Tapos, yung mangilang-ngilang bunga ng mangga na medyo nakalaylay ay pinutol na rin ni Narte para wala na silang aabutin. Isang araw lang ang lumipas, nariyan na naman ang grupo ni Edong, pero wala na silang inabutan na magandang tambayan. Narte! Talagang tinutuo mo yung sinabi mo. Wala kaming magagawa ron. Salamat sa ilang buwan na pagpapatuloy mo sa amin dito. Tara na mga kasama, maghanap tayo ng masarap na lugar. Nagtungo sila sa labas ng baryo kung saan merong sapa na maliit na medyo may kalaliman at kalinawan. Dito sila nagluto ng isda at nilapag na rin ang maiinom na tuba. Inabot sila ng hanggang alas 10 doon nang medyo magkalasingan. Tumalon yung isa sa tubig tapos nagsisigaw. Inuudyokan niya ang kanyang mga kasama na maligo na rin para matanggal ang mga tama. Naligo naman sila at bukod tanging yung isa nilang kasamahang payat ang naiwan doon. Sabi nga ni Edong, manginginain daw yata yung kasamahan nilang payat. Makalipas ang 30 minutong paliligo nila sa sapa, umahon na sila tapos yung kasama nilang naiwan ay wala. Saan kaya napunta yun? Wilfred, sigaw mo nga. Malaki yung boses mo eh. Teka nga sandali. Ano ba ito? Ha? Oo nga no. Teka, dugo yan ah. Sinundan nila yung nakahilahod na dugo sa lupa. At sa bandang dulo noon, dito nila nakita ang putol na ulo ng kanilang kasamahan. Nagtinginan si Wilfred at si Edong. Wala naman sa kanila ang gagawa noon hanggang sa maya-maya pa sa kanilang inumin at pulutan na naiwan ay merong nakatayo. Wilfred, sino yun? Abayawang ko, hindi natin alam parehas. Unti-unting lumalapit sa kanila ang nakatayo roon na nakasuot ng belong itim. Tapos kapansin-pansin na meron itong hawak na mahabang panabas. Halos mas mataas pa ito sa kanya. Akmang tatakbo na yung dalawa nang biglang nakaramdam sila ng paninigas sa kanilang katawan. Huwag na kayong tumakbo mga bata. Wala na ang kasama nyo. Ngayon, sinong gustong mauna? Huwag ho ako, Lola. Wala kang makakain sa akin. Lola, ano bang kasalanan namin sa inyo? Bakit ginagawa niyo sa amin to? Ang mga sakit ng ulo ang talagang inuuna ko. Hindi ba kayo nakikinig sa mga sinasabi ng mga kwento ng matatanda na dito sa Santa Monica ay lumilitaw ang matandang mamumugot sa ganitong panahon? Hindi makapaniwala si Wilfred at si Edong. Akala kasi nila ang mga kwento ng matatanda sa kanila patungkol sa mamumugot na lumilitaw sa ganitong panahon ay isa lamang kasinungalingan. Halika, ikaw ang gusto kong mauna. Huwag ako, Lola. Huwag po ako. Akmang pupugutan nun si Edong nang biglang may bumatos sa matanda. Paglingon niya sa kanyang likuran, si Narte ay naroroon. Narte, kamusta ka na, iho? Paano mo ko nakilala? Hindi tayo magkakilala. Hindi nga, pero kilala kita. Lahat ng mga tao dito. At alam kong
alam mo rin ang kwento sa matandang mamumugot. Oo, alam ko. Kaya nga palagi kong sinasaway yung mga manginginom. Nang mga nakaraang buwan, ni minsan hindi ko sila sinaway. Pero sa pagpasok ng buwan ng November, dito ko nang sila sinaway dahil natatakot akong matsambahan mo sila. Dong, ngayon naintindihan mo na ba? Narte, hindi kami makagalaw. Ano bang ginawa sa amin ng matandang to? Merong inusal si Narte, dahilan kung bakit sila nakakilos. Kasabay nun ang pagtakbo ni Edong at ni Wilfred. Matandang mamumugot, ano bang problema mo? Kung meron kang problema, kausapin mo ko. Nahuli pala ako ng dating. Yung mga kasama pala nun, inaputulan mo na yung isa. Dapat lang yun. Dapat lang yun. Yun ang pagkain ko ngayon. Kumumpas lang ang kanang kamay ng matandang mamumugot ay bigla itong nawala sa kadiliman. May araw ka din. Hanggat buwan ng November, hindi ako titigil na hanapin ka. Malalaman ko rin kung saan ka ba nagmumula, matandang mamumugot. Sa sumunod na gabi, masarap na ang tulog ni Narte nang biglang nakarinig siya ng parabang may humahakbang na mga kalabaw. Kasabay noon yung tunog ng malakas na yero na parabang hinahatak sa daan. Napasilip siya sa bintana at dito niya nakita ang matandang mamumugot ay nakatayo sa isang kareta na hatak-hatak ng isang kalabaw at baka. Tapos sa likuran noon ay meron siyang hatak-hatak na piraso ng yero na siyang nanggigising sa mga tao. Yung kapitbahay ni Narte ay hindi na nakatiis. Lumabas ito ng kanyang tahanang bitbit ang isang dipang kahoy. Sa unang tingin, alam na ni Narte ang gagawin ng taong yon. Lumabas din noon si Narte upang pigilan ang taong yon pero hindi niya ito inabutan. Hinampas ng taong yon ang matandang mamumugot habang ito ay nakatayo sa kanyang kareta. Tumilapon tuloy ang matanda. Sino ba talaga tong taong to? Sino ka ba talaga? Sigaw ng lalaki. Brad, nagkamali ka ng ginanon. Hindi mo dapat ginawa yun. Bakit? May nag-iingay. Sawang-sawa na ako sa ingay, Brad. Ngayon, nawala sila Edong, tapos ito ang pumalit. Habang silang dalawa ay nagsasagutan, ang matandang mamumugot ay tumayo, tapos sumakay sa kanyang kareta at hinatak naman ng kalabaw at baka. Dali-daling pinutol ni Narte yung nakadugtong na yero para hindi na ito lumikha pa ng ingay. Humanda ka sa mga susunod na gabi, Brad. Baka balikan ka ng matandang mamumugot. Mamumugot? Matanda? Bakit? Siya lang ba ang may karapatan na mamugot ng ulo? Narte, tao lang din yun. Hindi natin dapat siyang katakutan. At kahit na sino sa atin ay hindi papayag na basta putulan ng ulo ng matandang yun. Hindi nakinig kay Narte ang kanyang kapitbahay. Kaya't kinagabihan, rumonda si Narte upang hanapin ang matandang mamumugot. Kaya lang, hindi niya ito natagpuan. Pagbalik niya sa kanyang tahanan ay nagulat siya dahil sa kapitbahay nila ay napakadaming tao. Napasilip doon si Narte at dito niya nakita yung kapitbahay niyang kausap niya nung isang gabi ay wala ng buhay. Labis ang hinagpis ng kanyang mga mahal sa buhay na iniwan. Naiyak din noon si Narte. Naisip niyang ano nga ba ang kaya niyang gawin para lihim na mapalayas ang matandang mamumugot. Si Narte ay kaibigan ni Canole na kasabayan niya
sa pag-aaral ng lihim na karunungan. Nagkahiwalay lang sila ng landas dahil magkaiba ang kanilang maestro. Naisip noon ni Narte na kailangan yata niya ng tulong dahil habang nagtatagal ay nagdadala ng matinding takot sa kanilang lugar ang matandang mamumugot. Isang gabi, etong si Wilfred at si Edong ay hindi na talaga madala-dala. Tamang pinagsabihan na rin sila ng kanilang pamilya na wag nang lalabas ng gabi. Pero iba talaga ang espiritu ng alak na gawang pagsamahin pa noon si Wilfred at si Edong. Nagtungo sila sa bukid kung saan merong nakataling isang napakalaking kalabaw. Kanino kaya itong kalabaw neto? Wilfred, karnihin kaya natin. Tapos, ibintang natin doon sa matandang mamumugot. Ano? Wag na. Hindi naman yan ang pinunta natin dito eh. Mag-inuman na lang tayo. Sige. Habang sila'y nag-iinom, napansin nilang yung kalabaw ay unti-unti nang lumalapit sa kanila. Nagawa pa ngang magbiro noon ni Edong at sinabing, "Oy kalabaw! Itagay mo! Ha! Huwag ka maingay ha! Pag maingay ka, kakarnihin kita!" Nagulat silang dalawa dahil merong nagsalita. Talaga nga namang inaantay na kayo ni kamatayan. Ha? Teka, Wilfred, sino yun? Ewan ko, saan ba nanggaling yung salitang yun? Nagulat sila dahil ang kalabaw ay palapit ng papalapit sa kanila. Tapos sa ibabaw ng kalabaw ay naaninag nilang merong nakatayo. Hindi ba't kaya lang kayo nakawala sa akin ng dahil sa kasama niyong pakialamero? Kasama? Si Narte? Hindi ho! Teka lang. Ano bang kasalanan namin sa inyo? Bakit ba pinapakialaman nyo kami? Nagiinom lang naman kami rito. Talagang hindi kayo marunong madala. Pwes, humanda kayong dalawa. Sinuwag noon ng kalabaw si Edong at si Wilfred dahilan kung bakit silang dalawa tumilapon sa paliguan ng kalabaw. At ang pinagtataka nung dalawa, paliguan lang yun ng kalabaw pero bakit parang kumunoy na? Dahil unti-unti silang hinahatak papailalim. Napakapalad ko ngayong gabi. Dahil kayo ang aking hapunan. Wika nung matanda. Takot na noon si Wilfred at si Edong. Nananalangin na sila na sana'y dumating itong si Narte para sila'y matulungan. Maswerte silang dalawa ng gabing yun dahil nakamonitor pala noon si Narte. Ikaw na naman, matandang mamumugot. Kailan ka ba talaga magsasawang dumalaw dito sa amin ha? Narte, ang tagapagtanggol. Akala ko ba'y pinuntahan mo yung taong makakatulong sa'yo? Hindi ako makaalis. Dahil kapag nasalisihan mo ko, alam kong marami ka nang kikitilan ng buhay dito. Buti na lang alam mo. Sa tuwing magpapang-abot si Narte at ang matandang mamumugot, napapansin ni Narte na parabang takot sa kanya ang matandang mamumugot. Katunayan, pagkatapos sabihin yun ng matanda ay agad na lumakad ang kalabaw at nawala ito sa gitna ng dilim. Tulungan mo kami. Narte, ulo na lang namin ang nakalitaw. O sige Wilfred, halika. Hinatak niya yung dalawa. O ano, hindi pa ba kayo madadala? Alam nyo pag namatay kayong dalawa, yung mga pera ng mahal nyo sa buhay hindi na kayo kaya pang ibalik. Pakiusap, wag na muna kayong mag-inom. Nobyembre pa ngayon. Ito yung panahon
na pagpapakita ng matandang mamumugot. Kung kulang pa yan, magtanong kayo kay Tatang Tasyo dahil siya ang bukod tanging nakakaalam ng iba pang mga kwento patungkol sa matandang mamumugot. Total meron pa namang oras. Tara, dalawin natin ang matanda para malaman natin ang bawat detalye kung sino ba ang matandang mamumugot na yun. Narte, pasensya ka na nga pala sa mga pinaggagawa namin Hindi na mauulit. Tara, maliligo lang kami saglit. Kahit dyan na lang sa ilog. Punta tayo kay Tatang Tasyo. O sige, maligo na kayo at amoy kalabaw kayong dalawa. Pagkatapos nilang maligo, nagtungo sila sa bahay ng matandang Tasyo. Tao po. Tatang Tasyo, si Narte ho ito. Kasama ko ho si Edong, tsaka si Wilfred. Alam ko gising pa kayo. Nararamdaman ko po yung paghinga nyo. Narte, nalibot ang aking kaibigan. Halika, ano bang maipaglilingkod ko sa inyo? Dahil ba Nobyembre, kaya kayo napasyal dito sa aking tahanan? Parang gano'n na nga po. Siguro naman po hindi nyo kami itatakwil. Bakit ko naman kayo itatakwil? Ano bang gusto nyong malaman? Tatang Tasyo, si Edong ho ito. O Edong, bakit? Ilang beses na kaming muntik gahasain nung matandang mamumugot na yun Magtatanong lang sana ako. Gaano nyo kakilala yung matandang mamumugot na yun? Pati yung mga nanunungkulan dito, wala nang magawa. Sino ba yung taong yun? Edong. Sa aking pagkakaalam, ang matandang yun ay si Tandang Kamarin. Siya ay pinatay ng mga Hapon, pinagsamantalahan bago patayin at ibinaon ng ganon-ganon na lang. At sa aking pagkakaalam, na mula sa aking mga kaibigan na nariyan lang sa paligid, ang katawan ng matandang Kamarin ay sinaniban ng isang maranhig na sa tuwing Nobyembre sa taon ay magpapakita siya upang pumatay din. Ano? Maranhig. Maranhig? Ano naman yun? Ang maranhig ay napakataas na uri ng nilalang. Katunayan, kumakain din sila ng mga tao. At ang pinakapaborito nila, titigpasin nila yung ulo tapos kakainin ng buo. Buo? Kalit-lit ng bungangan ng matandang yun. Paanong makakain yung ulo? Lumalaki ang bunganga noon. Kahit ikaw kasya ka doon. Ganon siya kadelikado. At ang matandang Kamarin, sa pagkakaalam ko ito ay isang seminaryo ng panahong yon. Seminaryo? Teka, buhay na ba kayo ng panahong yon? Oo naman. Ang pinagtataka ko lang talaga, etong si Narte, hindi man lang nagbabago. Parang batang-bata pa din. Mas lamang lang ako dyan ng 10 taon Hindi ba, Narte? Kayo naman ho, Tatang Tasyo. Ba't naman ako napansin nyo? Tuloy nyo na ikwento nyo. At sa pagkakaalam ko din, etong si Narte, merong kaibigan na nagngangalan na Nole. Nasaan na ba yung kaibigan mo na yon? Hindi ko nga ho alam kaya nga ho hindi ko mapunta-puntahan. Kaya nga ho gusto ko siyang hanapin. Nang sa ganun pwede tayong humingi sa kanya ng tulong. Tatang Tasyo, sa pagkakaalam ko ang kaibigan kong yun, isa ng ganap na malakas na manggagamot. At kaya niyang lumaban ng harapan. Hindi katulad natin patago-tago lang, pausal-usal lang. Ay nako. Sana'y makilala ko ang taong yon. Sa kwento ko lang siya naririnig yung mga kwento mo. Oo nga ho. Pakituloy na po yung kwento patungkol dun sa matandang mamumugot. Sige. Si matandang Kamarin bumabangon lang sa tuwing buwan ng Nobyembre dahil ito ang itinakdang panahon
ng maranhig na sumapi sa kanyang patay na katawan. Tapos, sa tuwing siya ay babangon, kailangan niyang kumain ng hindi bababa sa 10 tao. Kayong dalawa ngayon ang didiskritahan niya, kaya't mag-iingat kayo. Kami? Bakit naman kami? Ay, Wilfred, ang gusto nila, yung mga purong kalalakihan. Hansinin mo, mayroon na bang babaeng biktima? Hindi ba't wala pa? Oo. Habang nagsasalaysay ang matandang Tasyo, natigilan ito dahil sa kalsada ay nakadinig sila ng naghahabulan. Napasilip sila roon at dito nila nakita yung isang kalabaw at isang baka na may hatak-hatak na kareta at hinahabol yung 2 bata. Dali-daling tumakbo si Narte upang sundan yon. Nagsisisigaw siya at sinasabing, "Tandang Kamarin! Kilala na kita!" Nang isigaw yon ni Narte, agad na napahinto ang kalabaw at baka. Si matandang Kamarin pala ay naroroon nakatayo. Bumaba ito sa kalabaw at baka at lumapit noon kay Narte. Paano mo ko nakilala? Ha, Narte? Paanong hindi kita makikilala? Yung kasabayan mong nabuhay sa kapanahunan mo, boy pa rin hanggang sa ngayon. 1960 pa lang. Kailan ka lang namatay, ilang dekada pa lang ang lumilipas. Tandang Kamarin, nakikiusap ako sa iyo. Ayokong umabot pa tayo kung saan. Alam ko na ikaw ay sinapian lang ng isang mataas na uri ng maranhig para muling bumangon at maghiganti. Dapat ang pinapatay mo, hindi mo kapwa Pilipino. Hanapin mo yung mga taong gumahasa at pumatay sa iyo at naglibing sa iyo ng ganun-ganun na lang. Hindi yung mga taong naninirahan dito kung saan ka nilibing. O saan ka pupunta? Bakit hindi mo ko harapin? Ha? Tandang Kamarin? Hindi mo alam ang totoo. Wala kang alam kung sino talaga ako. Kung gusto mong malaman, pues, sumunod ka sa akin. Sinundan naman noon ni Narte ang matandang Kamarin, pero hindi niya ito inabutan nang dahil sa bilis ng pagtakbo ng kalabaw at baka na kanyang sinasakyan. Pabalik na sana noon si Narte nang bigla siyang makadinig ng batang umiiyak. Nakaupo ito sa isang sulok kung saan tinatawag niya ang kanyang nanay. Nay! May bata? Teka, saan galing yun? Uy, bata, anong ginagawa mo dyan? Halika, ihatid kita sa inyo. Sino po kayo? Ako si Narte. Teka, ikaw yung anak ni Tatang Simeon, no? Opo, hinahabol po ako ng matandang nakasakay sa kalabaw at baka. Halika na, dalian mo. Mabuti na lang talaga at sinundan noon ni Narte ang matandang Kamarin. Dahilan kung bakit nailigtas pa niya ang bata. Habang nagtatagal ay mas lalong nagiging seryoso ang problema dahil talagang nagdadala ng matinding takot sa kanila ang matandang mamumugot. Isang gabi, heto na, mismong si Narte na ang pinuntahan ng matandang mamumugot. Madali siyang lumabas ng kanyang tahanan nang makita niyang nakatayo ito sa kanilang harapan. Mabuti naman at nagpunta ka rito. Ano ba talagang kailangan mo? Ako na ba ang isusunod mo? Nandito lang naman ako para ipakita sa iyo ang katotohanan. Habang sinasabi yon ng matandang mamumugot, napansin ni Narte na para bang unti-unting lumalaki ang katawan ng matandang yon. Hanggang sa maya-maya pa lumaki rin ito ng halos doble. Napansin noon ni Narte na ang itsura niya ay para bang meron siyang sungay na ngipin sa kanyang bunganga tapos mapulang-mapula ang mata. At hindi lang yun, may umusli rin na 2 ulo sa kanyang balikat. Ikaw yan? Matandang Kamarin? Pero... imposible!
Hindi ba't sinabi ko sa'yo na ipakikita ko sa'yo ngayon ang katotohanan? Kung mga nakaraang araw ay tinatakbuhan lang kita, pues hindi na ngayon. Ang sumunod na nangyari, dinamba noon yung bahay ni Narte. Dahilan kung bakit, konting-konti na lang, babagsak na ang kanyang tahanan na gawa lamang sa kawayan at kugon. Nakikiusap noon si Narte na baka pwedeng itigil na niya ang kanyang ginagawa dahil masisira na ang kanyang bahay at bakit hindi siya labanan, bakit kailangan sirain ang kanyang tahanan. Hindi ko gagawin yon dahil ikaw ay merong inaantay. Ano? Anong ibig mo sabihin? Hindi kita maintindihan. Maya-maya pa, natigilan ang matandang mamumugot nang biglang may nagsalita. Kamusta ka na, Narte? Uwi ka ng tinig sa likuran noon. Kaibigan Nole, ikaw nga! Paano mo ako nahanap? Hindi na importante yun. Ang importante, nagkita tayo. Oh, may bisita ka pala. Sino tong taon to? Aba, hindi ako nagkakamali, isa kang maranhig. Aba, at dumating na nga ang inaantay ko. Alam mo ba, bata, na meron kang malaking kasalanan dito? Anong ibig mong sabihin? Ha? Ngayon nga lang kita nakita eh. Ulitin ko, ako si Nole. Kaya lang ako napadpad sa lugar na ito dahil hinahanap ko ang kaibigan kong si Narte. Narte, sino to? Anong kasalanan mo rito sa taong to? Ang pagkakasabi noon ng maranhig na dating si Matandang Kamarin, ang pumatay daw sa kanya ay yung dating naging maestro noon ni Kanole. Ano? Naging maestro ko? Siguro nga. Siya ang pumatay sa iyo nang ikaw ay isang maranhig. Pero sa pagiging kamarin, hindi niya gagawin yun. Mabait ang maestro ko. Dito inamin ng maranhig na hindi bumabangon ang Matandang Kamarin. Ginagamit niya lang yun para hindi siya makilala. At ngayon nagpakilala siya bilang isang tunay na malakas na uri ng maranhig na sa tuwing Nobyembre lang babangon upang kumain ng tao. Madali nun sinalakay si Narte at si Kanole. Si Narte ay agad niyang nalingkis ng kanyang mga naghahabaan na mga kamay. Pwede ba? Itigil mo na yan. Total bumangon ka naman na eh. At pinagdidikdikan mo na bilang isang maranhig ang aking maestro ang pumatay sa iyo. Harapin mo ko. Sa akin mo ibuhos yung galit mo. Binitawan nga ng maranhig noon si Narte at binalingan nito si Kanole. Pinagsigawan niya, nakatatapos ko lang sa pag-aaral ng lihim na karunungan at ikaw ang aking pagsasanayan. Sa tuwing sasalakay sa kanya yung mataas na uri ng maranhig, inuundayan niya ito ng bira sa sikmura at sa dibdib. Hindi naman makakapit sa kanya ang mga galamay noon at sinasabi nga ng maranhig na para daw puro tinik ang katawan ni Kanole dahil nasasaktan siya sa tuwing madadapuan ito ng kanyang galamay. Sinabi ni Kanole sa kanyang isipan, kung ang maestro ko ay nagawa kang ilibing sa lupa, pues kaya ko ding gawin yun. Sa sumunod na tira sa kanya ni Kanole, ang pinatamaan na sa kanya yung kanyang leeg. Maniwala kayo o hindi, nang tamaan yung leeg ng maranhig, tumilapon yung kanyang ulo, tapos nakakapagsalita pa rin ito at nakatayo pa rin ang kanyang katawan. Anong akala mo? Kaya mo akong patayin ng ganun-ganun na lang? Malaki na ang pinagbago, Nolesto. Ano? Paano mo nalaman ang tunay kong pangalan? At bakit hindi ko malalaman na nabanggit ka sa akin noon ng iyong maestro? Sinabi niya sa akin na kung babangon ako,
Ikaw ang makakalabang ko. At meron pang isa. Meron pang isa. Si Paul. Ano? Kilala mo rin si Paul? Lahat kayo ay nabanggit sa akin ng maestro mo. Sumalaki na naman sa kanya ang maranhig habang nakabukas ang malaking bunganga nun. Akmang kakainin niya ng buo si Canole nang bigla siyang matigilan. Oh, bakit ka umatras? Halika rito! Umaatras siya dahil sa likod ni Canole ay meron siyang nasipat. Ang nasisilayan niya roon, isang babaeng napakaganda. Maputi yun na merong nakakaakit na itsura. Siya ang taong matagal nang namatay pero nabuhay. Huwag kang mag-alala. Muli natin siyang ibabalik kung saan siya nilibing ng iyong maestro. O paano ba yan Nariyan pala ang aking gabay. Pwes sumanda ka. Nagtatakbo ang maranhig na parabang takot na takot kay Canole. Pero hindi siya nagkaroon ng pagkakataon lumayo dahil nahulog siya sa kumunoy kung saan naglulublob ang kalabaw. Mahina ka naman pala Narte! Halika rito! Ibuhos mo sa kanya galit mo! Ibinuhos nga ni Narte ang galit niya roon. Kumuha siya ng matigas na bagay at pinagpupukpok ang ulo noon. Pero wala namang lumalabas na dugo. Para lang itong goma na parabang hindi tatabla ng kung anumang matibay na bagay. Nagdatingan din noon ang iba pang mga tao. Ibinuhos nila ang kanilang galit habang ang maranhig ay nakalubog. Pinagtataga nila yung ulo at katawan hanggang sa nagmamakaawa na ito. Halika nga rito. Wika ni Canole sabay hatak sa kanya at ang napansin nila, lalong nangayayat ang katawan noon. Tapos nagsisigaw. Sinabing kailangan niyang kumain sa gabing yun dahil manghihina siya. Sa palagay mo ba papayagan kitang makakain pa ngayon? Katapusan mo na maranhig. Hanga pa naman ako sa iyo Nagagawa mong bumangon pero hindi mo kayang lumaban ngayon? Paano ako makakalaban? Paano? Alam kong nasa iyo ang kakayanan ng maestro mo. Kung wala sa iyo, edi sana walang diwata sa tabi mo. Ganoon Alam ko na. Sige, ibuhos niyo ang galit sa kanya. Yung taong namatayan ng kamag-anak ng dahil sa maranhig na nagpapanggap na matandang mamumugot ay kumuha ng panabas. Pinagtatabas niya ang katawan ng halimaw na yon. At hindi lang yon, marami pang ulit itong pinagtataga yung kanyang katawan. Yung ibang mga taong namatayan din ng dahil sa matandang kunwaring mamumugot ay gumanti rin. Kumuha sila ng mga matitigas na bagay at pinagpupukpok sa katawan ng maranhig hanggang sa ito ay mawalan ng buhay. Hindi pa siya patay. Magsigsialis na kayo. Wika ni Canole. Yung mga tao naman nagsisigurado lang. Gusto nilang sumama kung saan ba ililibing ang maranhig. Wag na ho. Ako na lang ang bahala. Huwag kayong mag-alala. Titiyakin kong hindi na siya muli pang makakabangon. Ayon sa gabay ni Canole na isang diwata, nagagawang mabuhay pa ng isang maranhig. Kung ang puso nito ay minatitira pang kaunting pintig, kailangan mo lang yun lagutin, tapos durugin at sunugin. At nang sa ganoon tuluyan ng uuri ng kanyang katawan kapag ito ay nakabaon na sa lupa. Patungkol naman sa matandang kamarin na inaanyuan ng maranhig. Ang sabi, ang matandang kamarin ay hindi doon nilibing. Dahil ang katunayan, nilibing lang ang katawan doon ng maranhig dahil ito ang pinakamalapit na burol sa kapanahunan na yon. Ganon? Sige, yun ang gagawin ko. Narte, halika tulungan mo ko. Walang awa si Narte na binuksan ang dibdib ng maranhig at kinuha ang kanyang puso. Tinagataga ito ni Narte at hindi pa siya nasiyahan. Kumuha siya ng gasolina tapos sinunog. Siguro naman hindi ka nababangon ngayon.
At ang iyong kaluluwa, bahala na ang aking gabay kung saan ka ba dadalin. Pasensya ka na kaibigan pero kailangan namin tong gawin. Wika ni Kanole. Inilibing nila yung maranhig, pero hindi sa lupa, kung hindi sa tubig. Merong mga batang nakapagsabing, sa gawin ng ilog ay merong malalim na hindi nila maarok. Doon nila yon nilibing, pero bago yon siniyasat ni Kanole kung gaano ba kalalim yon. Siguro halos 3 palapag ng bahay ang lalim nun. Nagawa itong sisirin ni Kanole ng walang bangatan. Sinemento muna nila ang katawan ng maranhig sa isang drum at dito hinagis nila ito ng hindi na lumutang. Para makasigurado, kumuha pa si Kanole ng mga nagtatabaang alambre tapos iginapos sa mga kahoy katabi ng balon na pinaglubugan sa kanya. Sa pagkakataon na ito hindi ka na muli pang babangon. Ipinapangako ko sa inyo ngayon na ang lugar ng Santa Monica ay hindi na muli pang guguluhin ng maranhig. 1960 pa lang ngayon, natitiyak kong marami pang darating na manggugulo, pero hindi na yun ang maranhig. Kaya't humanda kayo sa mga susunod pang dekada. Maraming bagong sibol na mga magpapakita rito at maghahari-harian. Hindi lang maranhig, maging ang mga aswang at ang mga taong gustong magkamal ng kakayahan mula sa lihim na karunungan. Okay! Isang magandang araw po sa inyong lahat. Nakatapos na naman po tayo ng kwento. At siya nga po pala, hindi po ito ang pinakasimula sa mga kwento ni Kanole. Pero ito lang naman po yung kauna-unahan niyang natapos na kalabanin pagka-graduate niya sa lihim na karunungan. Si paano? Ay, nagugutom na ako. Nagagalit na itiyang ko. Maraming salamat at abangan niyo po mamaya ang susunod na kwento.